Hello, ang topic natin is for AC circuits, circuits 2, which is all about superposition theorem, part 3. Yes, so part 3 na ito ng series of video tutorials for superposition theorem. So kung hindi ka pa napapanood yung parts 1 and 2, ililink ko na lang sa description para may idea na kayo kung paano natin isa-solve yung mga problems natin ngayon. So ito yung mga concepts natin na na-discuss. Yan, maganda panoorin nyo muna yung parts 1 and 2 para may idea na kayo. Tapos ito yung mga sample problems. Link ko na lang sa description yung mga past video tutorials. Tapos ito yung last problem natin sa part 2. Check natin ha, anong number ba yun? Okay, problem number 6. Sige, mag-ano na tayo. Problem number 7. For problem number 7, find I/O. So given the circuit, -8 ohms, -J2 ohms, J4 ohms, 6 ohms, 6 angle 0 degree amps, 30 angle 30 degree. Tapos nandito si I/O. Okay, so find I/O in the circuit. So gagamitin natin superposition. Okay? So if we let I/O, yung pinaka-hinahanap na current, siya yung current flowing dito sa 8 ohm, P equal to I/O1 plus I/O2. Dalawa kasi yung contribution ng dalawang sources natin, isang current source saka isang voltage source, kukuhain natin yung sum nila, contribution nila to find I/O. Okay? Bale yung I/O1, sige, si I/O1 current due to the voltage source muna. Tapos yung I/O2 is yung current due to the current source. Okay, so mag-iiwan lang tayo ng isang ng isang source at a time, tapos i-off natin yung other sources. So simulan natin kay I/O1. Hanapin natin si I/O1, yung current due to the voltage source. So copy ko yung circuit. Tapos i-off natin yung current source kasi yung kino-consider natin sa I/O1 is yung current due to the voltage source. So siya yung ititira natin, tapos i-off ko tong current source. So paano ba mag-off ng current source? I-open nyo lang siya, di ba? Okay. Or i-delete na lang natin siya sa circuit. So parang floating na lang tong mga wires kasi in-off na si current source. Alisin ko na lang to. Yan. So ito na lang yung natirang circuit. Okay, meron na lang tayong isang voltage source. So, paano kaya natin ito masosolve? So, meron kasi tayong series to parallel. Ito, elements, impedances connected across the 30 degree volts.
what if, napansin nyo, naka-series itong 6 ohm sa 30 angle 30 degree volt. What if i-source transformation natin para magiging current source siya with an element or an impedance or resistance parallel across it. E di ang kalalabas ang circuit, puro parallel na lang, right? Sige, try natin yon para kapag puro parallel na lang yung ating elements, magka-current divider na lang tayo. By source transformation. Diba, kapag meron tayong series, base sa naturo ko sa source transformation video, kapag meron tayong voltage source na may series impedance, or in this case resistance, mako-convert natin yon into current source, let's say IS, equal by Ohm's law lang. Diba, yung kanyang voltage, 30 angle 30 degree, divided by yung series resistance or impedance, 6. So, 60, ito, 30 angle 30 degree divided by 6. So, dahil ano lang naman si 6, constant, imagine na, real part lang, divide nyo lang yung 30 by 6. Okay? Bale, 5 angle 30 degree amps. Tapos, kung ano yung series resistor, na rin yung ZS or yung Z shunt. Okay? So, kapag niredraw natin, bale, mapapalitan na ngayon itong voltage source na may naka-series na resistor as a current source. So, didelete ko na to. Pero papalitan ko, nawala. Papalitan ko na siya ng, yung current source na may naka-parallel na impedance or resistance. So, take note of the polarity. So, plus, minus. So, dapat yung direction ng arrow sa current source pataas. Diba? So, ang value na neto will be yung 5 angle 30 degree amps. And then, same lang tong parallel resistance na 6 ohms. Yan. So, nakaano na lang tayo. Parallel. Itong series combination ng negative J2 ohm tsaka 8 ohm. Diba? And connected across the current source, 5 angle 30 degree. E di by voltage divider, anong gusto nating mahanap? Yung I.O. Yung current flowing dito sa branch na to, yung series combination ng negative J2 ohm tsaka 8 ohm. So, pwede na tayong mag-current divider. By current divider rule, so check nyo yung polarity or yung sign. So, nag-conform ba sa direction na hinahanap? Pababa yung I.O. and yung direction ng current source pataas. So, ang tendency, isusupply niyang current pa ganyan. So, pababa lahat yung magiging branch currents. Okay, so tama, nag-conform sa direction. So, positive yung I.O. natin. So, positive I.O. is equal to current divider. So, yung conductance nitong branch na to, yung kinahanapan natin ng I.O., bale the impedance kasi is the series ng 8 tsaka negative J2. E di, reciprocal nun, sum ng 8 minus J2, 1 over 8 minus J2. Yan yung conductance, right? Tapos, sum of the conductances ng lahat ng mga branches. So, 1 over, ito yung 8 minus J2 plus 1 over J4 plus 1 over 6. And then, times the current source, 5 angle 30 degree. Okay, so gamitan natin yan ng calculator. In complex mode dapat, guys, kasi na tayo, naka-phasor. So, mode 2. Lagyan nyo sa degree. Shift setup 3. Okay. So, input nyo lang yan directly. So, 1 all over
8 minus 2i, yung j, that's the same as I, yung imaginary number, all over 1 over 8 minus 2i plus 1 over 4i plus 1/6. And then multiplied by the 5 angle 30 degree equals. Okay, ito yung ano niya, rectangular form. Convert na lang natin into polar, pwede rin. So shift 2, 3 equals. Okay. So we have approximately 1.685 angle 81.843 degree amps. Okay, IO1. Lagyan natin IO1. Nakalimutan ko lagyan. So, lagyan ko to ng IO1. Kasi yan yung nilabel natin as the current due to the voltage source, IO1. Okay, isa pa. Yung IO2 naman, for IO2, so hanapin naman natin, okay, yung contribution nung nung current source, right? Saan ba yun? Ito. IO2, current due to the current source. So, ibig sabihin, ang iiwan natin ngayong source is yung current source, tapos i-off natin yung voltage source. Sige, copy ko yung circuit. Okay. Iiwan lang natin si 6 angle 0 degree amp current source. Tapos, i-off si voltage source. So, paano mag-off ng voltage source? I-short. Short nyo lang. Okay. So, ano nang kinalabasang circuit neto? Diba? Pag in-stretch nyo naman tong wire na yan, okay, parallel pa rin sila. Right? So, gagawin ko, i-stretch lang natin yung wire. Okay, papag-anuhin ko, papaliitin ko yung wire na yon, yung mahaba. Diba? Pwede ba tong ano? Tapos, i-rotate lang natin. Kasi connected pa rin naman sila. Paano ba to? Sige, drawing ko na nga lang. So, dahil in-stretch lang natin yung wire, pinaliit, mangyayari, magiging ganito lang siya. I-rotate lang natin ng ganyan. So, magiging ganyan. 6 ohms, tapos 6 angle 0 degree amps. Diba? So, same lang yan, yung circuit. Nung sinort natin yung voltage source. E di, parang yung kanina lang din, puro mga parallel elements connected across the current source. E di, current divider na lang. Okay? So, by current divider, uli. So, yung arrow natin is up sa current source. So, tama ba sa direction ng current? Nag-conform ba? Yes, isusupply niya pag ganitong direction ng current. So, ang tendency mag-divide sa mga branches pababa. So, sakto sa direction ng IO, yung isusupply na direction ng current source natin. So, positive yung IO natin. So, therefore, by current divider rule, IO, lagyan ko pala ito ng subscript na 2 kasi IO2 yung hinahanap natin. IO2 is, so, ito pa rin, yung conductance nung hinahanapan ng current, branch current, yung reciprocal ng impedance na to, series, 1 over 8 minus J2, and then over the sum ng conductances,
1 over, so 8 minus J2 plus 1 over J4 plus 1/6. Then times yung value ng current source, 6 angle 0 degree. So punta tayo ulit sa calculator. Mode 2. Input lang natin yan. So 1 all over 8 minus 2i over 1 over 8 minus 2i plus 1 over 4i plus 1 over 6. And then multiplied by 6 angle 0 degree equals. Okay, ito yung exact rectangular form. Pero convert natin into polar, shift to 3. Okay, approximately 2.022 angle 51.843 degree. Ayan. E di makukuha na natin yung pinaka-IO. IO is equal to IO1 plus IO2, which is yung IO1 natin, yung value ito. Sige, copy natin. Plus yung IO2, ito. Copy. So kapag in-input natin sa Calcu, add natin tong dalawang complex number. 1.685 angle 81.843 plus 2.022 angle 51.843 equals. Okay, gawin ko na lang in polar. So shift to 3. Okay. Approximately 3.582 angle 65.45 degree. So naka-ano naman tayo originally, 'di ba? Naka-complex number yung given, naka-phasor. So no need i-convert into time domain. Okay, 'di ba mga naka-phasor naman yung values. So yan na yung sagot natin. IO is 3.582 angle 65.45 degree amps. Okay, problem number 7. Okay, next, let's have problem number 8. For problem number 8, so find naman daw VO. So ito yung circuit natin. Drawing. So this is 50 sine 5t volts, 8 ohms, 0.2 farad, 1 Henry, and 4 cosine 10t amps. Tapos si VO nandito, plus minus VO. Okay? So hanapin natin si VO, yung voltage across the 0.2 farad capacitor using superposition theorem. So dalawa yung voltage source natin, right? Dalawa yung source natin. Isang voltage source, 50 sin 50 volt, tsaka isang current source, 4 cosine 10t amps. E di yung VO will be the sum of the contribution of the voltages due to the voltage and the current source. So let's say VO1 plus VO2.
Okay? So si VO1, let's say, yung voltage due to the voltage source muna. Tapos si VO2, yung voltage due to the current source. Okay. So simulan natin kay VO1. For VO1, copy natin yung circuit. So i-retain natin si voltage source, i-off si current source. So paano i-off si current source? I-open nyo lang. Okay, tanggalin lang natin, naka-open. So floating wires na lang yan, kahit delete nyo na to. So anong natirang circuit? Okay. So 'di ba, ano na lang to? Series to parallel na connected across the 50 sin 5t. Okay. So, pero ano pa tayo, time domain. Okay? Para mas madaling ma-compute, mag-phasor domain. So, convert natin yung mga elements into phasor or complex number. So, convert to phasors. So, dito kay voltage source, 50 sin 5t, di ba usually ang natin standard form naka-cosine? Pwede namang naka-retain sa sine, pero gawin nating naka-cosine. Bale, by episode 1, yung naturo ko doon, kapag kinonvert nyo tong 50 sin 5t to cosine, that's 50 cosine 5t minus 90, di ba? Okay, so pag kinonvert into polar, phasor form, yung amplitude, that will be the modulus, 50, then angle, yung phase shift na negative 90 degree. Okay? Tapos yung mga capacitance sa inductance, i-convert into impedance. So para kay 0.2 farad capacitor, yung ZC niya is formula 1 over j omega c. Ano si omega? Yung coefficient nung t sa loob ng cosine, 5. That will be the angular frequency. So, 5 rad per second. So, substitute 1 over j, omega is 5, times ano yung capacitance? 0.2. Okay, so ano yung 1 over j times 5 times 0.2? Okay, kasi yung 0.2 times 5, that's 1, right? So, 1 over J1, ay yung 1 over J is negative J, right? So, negative J ohms. Next, for the inductance naman natin, 1 Henry, ang kanyang ZL, impedance formula is J omega L, right? So, J omega, again, same, 5, substitute. And then the L inductance is 1. So, J times 5 times 1, J5. So, papalitan na ngayon natin yung mga values as phase source. So, dito sa voltage source, gagawin ko na siyang 50 angle negative 90. So, 50 angle negative 90 degree volts. Etong capacitor, convert to impedance equal to negative J ohm na siya, right? Negative J. Tapos si 1 Henry, J5 ohm na siya. So, pwede na tayong mag-proceed sa circuit analysis, okay? So, paano natin hahanapin si VO? Diba, notice na naka-series si 8 ohm sa parallel combination netong negative J2 tsaka J5. Ibig sabihin, pwede natin niyang i-voltage divider. Pero, pag isahin niya muna to as one impedance, yung parallel combination, tapos kung ano yung masukat na voltage across this parallel combination, di ba? Yun na rin yung maging voltage ng bawat branch.
na negative J2 tsaka J. Kasi nga parallel sila eh. Diba? Pag parallel combination or parallel connection, constant yung voltage. O sige, magvo-voltage divider na lang tayo ha. So by voltage divider, so bale, hahanapin natin yung voltage across the parallel combination nito. Okay, so ano yung voltage across the parallel combination nun? Kasi that's negative J2 parallel with J5. So, product over sum na lang natin, negative J2 times J5 over negative J2 plus J5. Okay? So, gamit kayong calculator, sa complex mode pa rin, so negative 2i times 5i divided by negative 2i plus 5i. Okay, negative 10/3 i or j, negative j 10 over 3 ohms. So kapag niredraw natin yung circuit, gagawin ko na lang siyang single impedance, yung dalawang parallel natin, elements. Okay, papalitan ko na to ng single impedance, yung na-compute natin, negative J10 over 3 ohms. Then, tsaka natin i-voltage divider, naka-series na lang. So, by voltage divider rule, or VDR for short, VO, so check nyo pala yung polarity, positive, yung voltage ba? Yes, nagko-conform mo. Kasi yung source natin, yung polarity niya is plus minus. So therefore, yung mga polarity nito is plus minus plus minus. Yung isusupply niyang current is pa clockwise. Okay? So therefore, si VO is voltage divider. Yung impedance nung kino-consider na voltage, etong negative J10 over 3. Then over the sum, which is yung 8, then minus J10 over 3 multiplied by the voltage source 50 angle negative 90 degree. Okay, so input, bale 10 over 3i negative over 8 minus 10 over 3i multiplied by 50 angle negative 90. Sa ilan yan? Ito yung exact rectangular form. Convert na lang natin into polar. So, shift to 3. Kasi kailangan naka-polar. Okay, tama ba? 19 point. Parang mali yung na-compute. Mali. Mali kasi, bakit ko nilagyan ng 2? Negative J1 lang yun. Diba? Okay, baguhin natin. So, hindi to dapat J2, negative J2, J1 lang. Sorry. Nagkaroon ng 2 eh. Sa recompute natin, mababago yung impedance. Again, negative J lang, ginawa ko J2. Ulitin natin ha. Bale, negative J, negative I times 5I divided by negative I plus 5I. Okay, negative 5/4 lang. So, negative 5/4 ohm. Tapos, papalitan natin ngayon sa voltage divider, negative 5/4. So, instead na negative J10 over 3, 5/4. Ito, tama na to. Negative 5/4. So, sa
voltage divider, ito yung tamang value niyan, bale 5/4 negative. Then, lagyan natin ng I for the J. Then, 8 minus 5/4 I. Then, angle 50, angle negative 90. Negative. Yan. Equals. Ito yung exact rectangular. Convert natin to polar. So, shift 2, 3. Ayun. Approximately, so nakalimutan ko lagyan ng label. This should be VO1. VO1. Voltage due to the voltage source. Okay, yung nilabel natin kanina. Right? Lagyan natin ito. Yan. So, ang na-compute natin in polar form is approximately 7.719. Angle, negative 171.12 degree. So, since nakaano tayo, naka-time domain kasi tayo, di ba? So, ang gagawin natin, etong phasor form in complex number, convert natin to time domain. Bale, VO1 is, so yung modulus, that will be the amplitude ng time domain, yung cosine. So, 7.719. Then, cosine, di ba, omega t plus phi form. Ano si omega? So, copy lang natin yung same value, which is kanina, 5. So, cosine 5. 5t, and then yung phase, yung phi, eto, si negative 172.12. So, negative 171.12 pala volts. So, yan yung VO1 in time domain. Next. So, isa pa, si VO2 naman, yung voltage due to the current source. Okay, copy ko ulit yung circuit. So, ang i-off natin ngayon, si voltage source. Tapos, i-retain lang natin si current source. Bali, i-short para ma-turn off si voltage source. Short natin. Yan. So, ito na lang yung natitirang circuit. Anong meron tayo? Parallel. Diba? Parallel na lang yung 1 Henry, 0.2 Farad, 8 ohm resistor connected across the current source for cosine 10t amps. E di, ano na lang yan. Pwede tayong gusto nyo current divider or simple ano na lang Ohm's law, di ba? Sige, pero convert muna natin into phasor kasi mga naka-time domain right? So, convert to phasor. So, yung current source natin, 4 cosine 10t, pwede itong isulat as 4 cosine 10t plus 0 degree kasi wala siyang specific phase. So, automatic 0 yon. So, naka-cosine na tayo. Pwede na natin i-convert directly to polar. So, bale, modulus is the amplitude 4.
then argument, angle, phase, 0. Okay. Tapos sa mga capacitor and inductor, convert din natin into their impedance. So for 0.2 farad, bale yung ZC, so same formula kanina, 1 over J omega C. Anong value ni omega this time? Yung coefficient ni T sa loob ng cosine, 10. So 10 rad per second, angular frequency. So substitute, 1 over J, omega is 10. Then yung capacitance, 0.2. Okay, so bale 1 over J times 10, 0.2. Bale yung 10 times 0.2 is 2, right? Bale 1 over J2 or yung 1 over 2, 0.5, 1/2. Yung 1 over J, negative J. Kaya negative J, 0.5 ohms. Tapos kay 1 Henry inductor, tama ba? 1 Henry, yes. Convert natin into ZL, impedance, formula, J omega L. So J times the omega, which is 10 ulit. Then times the inductance, 1. So J times 10 times 1, J 10 ohm. So papalit na natin yung mga value dito sa circuit. Etong current source, papalitan ko na ng phasor form value for angle 0 degree. Tapos si capacitor, 0.2 farad, papalitan natin ng impedance, negative J, 0.5 ohm. Si inductor, 1 Henry, papalitan natin ng impedance, J, 10 ohm. Yan. So, paano natin makukuha si VO? Diba, kapag kinuha natin yung equivalent impedance as seen by the source, puro parallel lang yan. Okay? Pag nakuha nyo yung total impedance na yan, bale magiging single ZT connected across the 4 angle 0 degree, Ohm's law. Makukuha natin yung voltage across the ZT, which is, kung ano yung voltage na yon, dahil parallel yung mga kinonect natin, or yung connection natin is mga parallel elements, kung ano yung pinaka-voltage nung equivalent ZT nila, yun na rin yung voltage sa individual elements na nakaparallel. Kasi nga parallel constant yung voltage sa parallel. So ganun na lang gawin natin, di ba? By Ohm's law. But take note, check nyo muna yung polarity. Yung current source natin is pataas yung arrow, ibig sabihin, ang ipoprovide niyang current is pa-counterclockwise, right? So, mag-branch out yung current pababa dito sa tatlong branches. So, magko-confirm sa passive sign convention. So, papasok yung current sa positive polarity. Okay? So, positive value ng ating voltage. So, VO agad is yung Ohm's law, di ba? Yung equivalent impedance times the current, which is yung given sa atin for angle 0. Eh ano yung equivalent impedance? Di ba kapag parallel, reciprocal ng sum of reciprocal ng impedances. Bale, 1 all over, tatlo kasi meron tayo. Di ba? 8, negative J 0.5, saka J10. Bale, 1 all over 1 over sa resistor 8 plus 1 over sa capacitor, negative J 0.5 plus sa inductor, J10. Okay? J10. And then times yung current source natin, which is 4 angle 0 degree. 4 angle 0 degree. Yan. Gamit na lang kaya ng calculator. Complex modes. So, 1 all over 1 over 8 plus 1 over negative 0.5i plus 1 over 10i. Mali. 1 over 10i. Excuse me. Tapos times natin kay it should be
times 4 angle 0 equals. Okay, ito yung exact rectangular form. Convert natin into polar para mamaya ma-convert to time domain, right? So, shift to 3. Okay. Approximately, so VO2 pala to, sorry. Nakalimutan ko lagyan ng subscript. Lagyan ko ng subscript VO2. So, VO2 is 2.101 angle negative 86.24 degree volts. So, in time domain, kailangan i-convert to time domain kasi time domain yung original given natin. So, yung amplitude is 2.101, then cosine omega t plus v form. Si omega, siya yung angular frequency kanina, 10. So, 10t. Then, yung phi natin, yung phase, negative 86.24 degree. So, therefore, pag pinagsama natin by superposition theorem, VO is VO1 plus VO2. So, ano si VO1? Balikan natin yung value ito. VO1, copy, plus yung VO2, ito. Hindi, yung ano pala, sorry, yung time domain. Ito, yung time domain, ito, copy. VO. Okay. Yung total VO, volts yung unit. Okay, gets? So, VO is 7.719 cosine 5t minus 171.12 degree plus 2.101 cosine 10t minus 86.24 degree. Okay. So, that's problem . Anong problem na to? 8. Problem 8. Problem 9. Sige, problem 9 tayo. For problem number 9, find VO. So, ito yung circuit. Six ohms. 12 cosine 3t volts. 112 farad. 4 sine 2t amps. Then, 10 volts. 2 Henry. Tapos si VO nandito. Voltage across the capacitor. Ayan. So, meron tayong tatlong sources. Isang
voltage source na AC, isang voltage source na DC. DC to kasi wala siyang phase angle. Tapos isang current source for sin 2t. So tatlo yung hahanapin nating contribution dito sa VO. Okay? So let's say let VO be equal to VO1 plus VO2 plus VO3. So si VO1 let's say is voltage due to the DC voltage source. Okay. Yung VO2 let's say is voltage due to the current source. Okay. Tapos yung VO3 last, yung voltage VO3 due to the AC voltage source. Ito. Ayan. Sige, simulan natin kay VO1. Yung voltage due to the DC source, DC voltage source. So, copy ko muna yung circuit. Okay. Bale, i-turn off natin itong AC current, AC voltage source, tsaka si AC current source. So, paano i-off itong voltage source? I-short. Short lang natin. Paano i-off si current source? I-open. Okay. Or alisin ko na tong mga floating wires. Yan. So, ito yung kinalabasang circuit. Pero, apply din natin yung properties ng mga capacitor and inductor when they are under the steady state condition when connected across a DC source, in particular DC voltage source, di ba? Ang mangyayari kay 2 Henry, so but in DC, inductor acts as a short, right? And capacitor acts as open. So, mangyayari, papalitan natin tong inductor ng short circuit niya, or i-short na lang natin. Tapos, i-open natin si capacitor. So, tatanggalin ko na si 2 Henry, gagawin ko na lang siyang shorted or wire na lang, right? Tapos, si capacitor, i-open. So, mawawala na siya. Okay? Or, alisin ko na itong mga floating wires. So, saan ba nakakonect kanina si VO? Diba dun sa capacitor, plus minus VO. So, ibig sabihin, ang natirang circuit is yung 10 volt DC source connected across the 6 ohm. E di, VO1 to, right? Sige, VO1, lagyan natin. Wala pala. Ito pala yung pinaka-problem. Huwag natin lagyan ng 1. Yan. So, therefore, VO1 is directly connected across the 10 volt. So, VO1 is, so, check the polarity, sakto, diba? Plus, minus, plus, minus. So, positive 10 volts. Okay. Next, for VO2. So, yan naman yung voltage due to the current source. Sige, copy natin yung circuit. So, i-off ko yung dalawang voltage sources, yung AC tsaka DC. Iiwan ko lang si current source. So, dito kay DC, i-short. Tapos, dito kay AC, i-short ko rin. Short. Yan.
Ano nang kinalabasang circuit? Parallel, 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 connected across the current source. Pero naka-time domain, convert muna natin into phasor para mas madaling i-analyze. Convert into phasors. So dito kay current source, 4 sine 2t. So pwede nyo namang i-retain siya sine, pero try natin, convert natin to cosine para standard tayo palagi na puro cosine yung source in time domain. So bali 4 sine 2t is equal to, convert ko na to cosine. Di ba magiging ano yan? Cosine 2t minus 90 degree. Episode 1, base dun sa naturo ko. Amps. Tapos, i-convert na natin into polar. So, amplitude 4, modulus. Then, angle, phase, argument is negative 90 degree. Next, yung mga capacitor, inductor, ko-convert din natin to impedance. So, for the 112 farad capacitor, ano yung Z, ano niya? ZC. Okay, ZC niya is 1 over J omega C. So, 1 over J, ano yung omega? Yung coefficient ng T sa loob ng cosine, 2. So, 2 rad per second. Angular frequency, right? So, J omega 2, substitute. Tapos yung capacitance, 112. So, bale, 1 over J, 2 times 112. Bale, 2 over 12, 1, 6. So, reciprocal mo, magiging 6. Then, 1 over J, negative J. So, negative J, 6 ohms, yung impedance ni capacitor. Then, for inductor, yung 2 Henry. So, ang formula sa ZL, J omega L. So, J omega, same, 2. Times yung inductance na 2. 2 Henry. So, J times 2 times 2, J4 ohm. Okay, so palitan na natin yung mga values. Etong current source, gagawin na natin 4 angle negative 90. Tapos, yung capacitor, negative J6 na siya. Negative J6. Tapos, yung anong dinilit ko? Sorry, dinilit ko yung VO. Ito pala dapat. Negative J6 ohm. Tapos yung inductor, ilan? Positive J4. Okay, anong pwedeng gamiting method to find VO? Pwede kayong, parang yung ginawa natin kanina, combine nyo yung mga impedances, right? Kasi connected across the current source lang itong mga parallel. Or pwede kayong mag-nodal analysis kung gusto nyo. Sige, recall natin yung nodal analysis. So, isang node lang naman to, right? Yan si VO with respect sa ground. Ito yung ground. So, ito yung reference node. 0 volt. Okay, so assign tayo ng direction ng current. So sana napanood nyo na rin yung nodal analysis video tutorial ko. Nakalink lang sa description tsaka sa playlist. Assign tayo ng direction ng current kay 6 ohm. Sige, pababa. Let's say I1. Tapos dito kay VO, let's say I2. Pababa. Kay J4, I3 pababa. Okay, tapos sundin nyo lang yung direction ng current source pataas. So, pag nag-KCL tayo, KCL at node VO, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ang entering lang natin, kasi puro palabas ng node VO yung inassign ko sa currents dun sa mga elements eh. E di si 4 angle negative 90 degree
yung current source lang. So, for angle negative 90 degree. Then, the rest, mga leaving si I1, I2, I3. So, I1 plus I2 plus I3. So, for angle negative 90 is, convert natin into node voltages. So, isa lang yung node voltage si VO, right? So, magiging one equation in one unknown lang tayo yan. Paano hanapin yung current? Recall, current is V higher minus V lower divided by the impedance. So, kung saan pumasok, yan yung higher potential, which is sa node VO for I1, das lalabas sa ground 0. So, lahat naman sila naka-reference sa ground. Yung lower potential is ground. So, bale, VO over the impedance na lang lahat. So, for I1, VO over resistance lang siya, actually 6. So, VO over 6 plus kay I2, VO over impedance, negative J6. So, VO over negative J6 plus VO sa I3, VO over J4. Yan. So, masasolve na natin dito si VO. Factor out na lang natin, right? So, 1 over 6 plus 1 over negative J6 plus 1 over J4 VO. Parang ito rin yung formula sa Ohm's Law, di ba? Ito yung magiging, kapag dinivide natin both sides by this value, masasolve natin si VO. So, divide natin both sides by this value para masolve si VO. Okay, cancel. Therefore, VO is equal dito. VO1 pala, sorry. Lagyan natin ng, VO2 na pala. VO2. Diba? VO2, VO2. So, VO2. Okay. Kasi voltage due to due to the current source. So, gamit na lang kayo ng calculus dyan. In complex mode, fraction 4 angle negative 90 numerator. Denominator is 1 over 6 plus 1 over negative 6i plus 1 over 4i equals, okay? So, ito yung exact value. Tapos, pag kinonvert natin into phasor, kasi i-convert natin to time domain, dapat naka-phasor, ay naka-polar. So, shift to 3. Okay. 21.47. VO2 approximately 21.4. Sige, 466 angle negative 63.40 43 or 435 na lang. 435 degree. Okay. Volts. Tapos, i-convert natin into time domain. Okay, so, bale, VO2, yung modulus, that will be the amplitude, 21.466. Then, cosine tayo palagi. Cosine ng omega t plus phi. Ano si omega? Yung angular frequency kaninang ginamit, 2.
So, cosine 2t plus the phase angle negative, ito yung negative 63.435 degree volts. Okay, so yan yung VO2. Next, isa pa, di ba? Yung contribution naman sa VO due to yung last, yung current, yung voltage source. Yung voltage source, yung VO3. Okay, VO3, voltage to the AC voltage source. Last na yon. Copy ko ulit yung circuit. So, ang iiwan ko lang is yung sa VO3 na tayo. Iwan lang natin tong AC voltage source. Tapos, i-off na natin yung other sources. Kay DC source, i-short ko para ma-off. Kay current source, i-open para ma-off. So, floating na lang tong wires. Delete ko na yan. Okay. So, ito na lang yung kinalabasang circuit. Okay. Pero bago natin i-analyze, naka-time domain, convert to phasor. Okay. Bale, yung current source ay yung voltage source natin, 12 cosine 3t. Diba pwede rin yan 12 cosine 3t plus 0 degree volts. So naka-cosine na tayo, convert na natin direct to phasor, polar form, bale 12 amplitude, that's the modulus, then angle, etong phase, that will be the argument, 0 degree. Tapos kapag sa mga capacitor, tsaka inductor, convert to their impedance. For 112 farad capacitor muna tayo. So, ZC is 1 over J omega C. Ano ngayon yung omega? Yung coefficient nung T sa cosine, which is 3. So, 3 rad per second. So, 1 over J omega, omega substitute natin 3, times the capacitance, 112. So, 3 over 12, that's 1/4. Reciprocal mo kasi 1 all over 1/4, 4. Okay? And then, yung 1 over J, that's negative J. So, negative J for yung impedance ni capacitor. For ZL, formula naman, or for the inductor, sige, an inductance 2 Henry. So, ZL is J omega L. So, J times omega, same, 3. And then, yung L inductance is 2 Henry. Or 2 na lang. So, J times 3 times 2, J 6 ohms. So, palitan na natin yung mga values. Bale, dito sa voltage source, papalitan natin ng 12 angle 0 degree. Right? Volts. Kay capacitor, papalitan natin ng negative J4. Kay inductor, papalitan ng impedance J6. Okay, so paano natin tayo sa-solve si VO3? Pwede na lang din tayo mag-nodal. 'Di ba itong node na to, isa lang yan. Ito na rin si VO3 with respect sa ground kasi si VO3. Bale, ito yung ground, reference node. 0 volt. Okay? Nodal analysis na lang tayo. So, mag-assign tayo ng direction ng current dito. Let's say, pag ganito, I1. Dito kay 6 ohm. Kay negative J4, sige, pababa, I2. Then, kay J6, pag ganito, I3. So, actually, may non-reference node ka pa dito, right? Kaso, connected across
the 12 angle 0 degree voltage source yung node na yan. With respect pa sa ground, so automatic yung node na to is same dito sa value ng voltage source, positive 12 angle 0 degree. Yan. So sige, KCL at VO3 node. So summation of current entering equals summation of current leaving. So ano yung entering? Yung inassign ko lang is si I1 papasok, right? So I1 is equal dun sa mga leaving si I2 tsaka si I3. So for I1, higher potential niya papasok sa node na to, which is alam na natin 12 angle 0 degree minus lower potential VO3, 'di ba? Divided by the impedance or just the resistance lang dito na 6. So I1 is 12 angle 0 degree minus VO3 over 6. 12 angle 0 minus VO3 over 6. Then equal, so sa I2 naman, higher potential VO3 papasok, minus lalabas sa ground 0. So VO3 minus 0 or VO3 na lang divided by the impedance, negative J4. So VO3 over negative J4. Then last kay I3, higher potential VO3 papasok, lalabas kay ground 0 over the impedance J6. So VO3 over J6 na lang. Okay. Then solve natin tong equation. Sige, distribute natin si 6 dito. Bale, 12 angle 0 degree over 6, then minus VO3 over 6. Transpose natin, sige, copy ko to. Copy ko muna yung nasa right side, and then lipat ko tong negative VO3 over 6 sa kanan. So 12 angle 0 degree over 6 is equal to VO over negative J4. VO3 pala, nakalimutan ko. VO3 over J6, at ito magiging positive VO3 over 6. Ito, simplify nyo na, 12 divided by 6, 2 angle 0 degree, and then i-factor out natin si VO3. So magiging times the quantity, yung sum ng mga coefficients, 1 over negative J4, 1 over negative J4, plus 1 over J6, plus 1/6. Okay? And then, para ma-solve si VO3, divide natin both sides dito sa coefficient nyo na to. Yan. Bale, cancel to. VO3 is, ito, equal dito. 2 angle 0 divided by 1 over negative J4 plus 1 over J6 plus 1/6. Gamit na lang tayo ng calcu in complex mode. So 2 angle 0 divided by 1 over negative 4i plus 1 over 6i plus 1 over 6. Okay, equal. Okay, ito yung exact value niya in rectangular. Convert natin to polar. Okay, bale shift to 3. Okay. Yan. So 10.733 angle negative 26.5565 degree. So ito si VO3 approximately in polar 10.733 angle negative 26.565. Volts. Tapos ko-convert natin to time domain.
Bale, VO3 is yung modulus, that will be the amplitude, 10.733, then palaging cosine, omega t plus phi form. Ano si omega? Yung ginamit kanina, 3. So, 3t plus the phi, yung phase angle, etong negative 26.565 degree volts. Yan. So, pag sama-samahin na natin yung tatlo, by superposition, theorem, VO is VO1 plus VO2 plus VO3. Ano si VO1? Yung VO1 is yung 10 volts ata yun kanina, right? Ito, tama, 10 volts. So, 10, copy. Tapos, plus yung VO2, yung nakuha natin kanina, VO2, ito, in time domain, copy, 21.466 cosine 2t minus 63.435. Then last, yun na pala yung dulo, yung VO3 ito. Plus yung VO3, 10.733 cosine 3t minus 26.565 degree. So, ang pinaka-unit nito lahat is volts. So, yan yung VO natin using superposition theorem. Anong problem na ito? Nine. Okay, problem number 9. Sige, hanggang dito muna tayo. Check natin kung meron pa tong next part. Abangan nyo lang. Basta mag-follow kayo sa akin para manonotify pag meron tayong next video tutorial. And mag-subscribe din kayo sa ating channel, Engineered Math Channel. Ililink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin sa AC Circuits, tsaka yung pinaka-playlist ng AC Circuits para mapanood nyo yung mga video tutorials ko simula sa unang lesson hanggang sa pinaka-last lesson. Para meron na kayong reference video tutorials playlist for the whole subject sa SEM ng Circuits to AC Circuits. Okay? So, good luck sa subject nyo na AC Circuits, Circuits 2. So, sana mapasa nyo to. Kayang-kayang yan basta mag-practice lang kayong mag-solve ng maraming problems and panoorin nyo lang yung mga video tutorials ko. Sige, good luck. God bless everyone. Padayon, future engineer. See you on my next video tutorial. Bye-bye.